Okay, usapang pros and cons ng XADV 2020. Makikita nyo ngayon, yung model na dala ko is yung 2020 XADV. So, unahin muna natin yung mga pros. Unique design. Ito kasi ang kuya ng ADV. Ito ang pinakaunang lumabas. Dito binase ang ADV. Bakit unique design? Scooter siya, guys. Scooter siya and then crossover sa off-road. Lahat ko nasabi yun. Ang stock na gulong ng XADV is yung Pirelli STR Rally or Scorpion Rally, yan, depende. Okay, another pros. Powerful engine. Bakit? Ang XADV ay 750cc, 0.75 liter ang makina ng XADV, guys. Hindi ka bibitinin na ito. Meron siya mga driving modes. Nakikita nyo, nakadrive ako. Kusang nagpapalit. Kita nyo, di ba nagpalit from 3, naging 4. Kusang nagpapalit ang cambio niya. As usual sa mga scooter, kaliwa ang rear brake, kanan naman ang front brake. Okay, next, driving modes. Yan, nakadrive ako. Pwede kong pindutin yung button dito sa taas. Ito, kung nakikita nyo, pag pinindot ko yan, naka-manual na ako. So, pwede ako magbaba and magtaas gamit naman itong mga buttons dito sa kaliwang handlebar nya. Ito, minus. Kung nakikita nyo, ito yung minus. Ito naman yung plus. So, pag nag-plus, tataas, di ba? So, naging 4 siya. Okay, bukod doon, meron siyang sport mode. So, paano natin i-activate yung sport mode? Pipindutin nyo o hold. So yan, naka-sport mode ako. Mapapansin nyo, mas lalakas yung hatak niya, guys. Pero naka-ano pa rin yan, naka-manual ako. Pag naka-sport mode ka, automatic yan na manual ka agad. Ikaw ang magkocontrol ng cambio mo. Speaking of cambio, ang pros din dito, para sa akin is yung DCT. Ito yung pinauso ni Honda na kung tawagin ay dual clutch. So bakit dual clutch? Yun na nga, pwede ka mag-automatic, pwede ka mag-manual. So versatility. Bakit versatility? Kasi pwede siya sa off-road, pwede rin siya sa CC driving. Okay, so last na pros ko. Siguro ito na yung sa gasoline consumption. So meron akong separate na ginawa para dun sa kilometers per liter niya para malaman natin. Full tank natin siyang lagpas sa automatic, yung medyo sagad. So para malaman natin yung fuel efficiency na. Which is hindi naman ganun ka-accurate, pero depende kasi sa riding style. Okay, so pumunta naman tayo sa cons nitong XADV. Walang perfect di ba, guys? Laging merong pros, lagi rin din may mga cons. Hindi naman ganun ka-negative, pero ito kasi yung mga points na nakita ko. And reminder lang, guys, opinion ko lang to. Hindi rin ako binayaran ni Honda para gawin tong review na to. So yeah, number 1 con, weight. Ang weight nito, guys, ay hindi biro. 230 kg siya. Kung hindi ako nagkakamali, ito ang dry weight niya. Kung hindi pa puno yung tangke mo, medyo mabigat na talaga siya. Siyempre, pag mabigat, ang tendency niyan, mahirapan ka pag yung mga na-traffic ka o kaya magpa-park ka. Sa parking, ang maganda naman dito, guys, is meron siyang handbrake. Nandito yung handbrake niya, kung makikita nyo. Ito yung handbrake niya, and ayan yung indicator, yung letter P dyan. Di lang siya nakailaw, siyempre, dahil gumagalaw tayo. Konti lang yung cons ko dito. Sa tingin ko nga parang dalawa lang ata or tatlo. Kung napansin ko naman dito sa XADV, isa pa is price, guys. Yeah. Kung hindi ako nagkakamali, ang updated price ng latest model nito, which is yung 2023, ito rin yung bike ni Sir J Katagumpay, 839,000 pesos. Wow, pricey para sa isang 750cc na motor. And another con, which is siguro may last na, yung handling niya. Para sa akin pagdating sa cornering, okay siya. Pero pagdating sa city driving, once na na-traffic ka na, lalo na syempre, kaya din tayo bumili ng motor is para makapunta dun sa pupuntahan natin ng mas mabilis, which is from point A to point B. Factor dun is yung napakabigat niya talaga. And wala pa mga namimitik. Hindi naman yung pinupunta ko dito, guys, huwag alala. Pinupunta ko dito yung scenery, yung kurbada. Sobrang sarap ng kurbada, guys. Para sa isang rider, yung adrenaline rush pag lumiligo ka is yun yung nagre-release siya ng melatonin tuloy. Ano yung hormone, basta good endorphin siya. Parang happy hormone. Nakalimutan ko kung ano tawag dun. Anyways, guys, dito na nagtatapos ang aking review ng XADV. Do not forget, kung nagustuhan nyo yung content na ginagawa ko, please like, share, follow, and subscribe sa lahat ng aking social media accounts. And hanggang sa muli, mga ka-chopsticks.